Lord, maraming salamat po sa oras na to, Panginoon. Napapasalamat kami na nandito kami, Panginoon, para to hear your word, Father God. Lord, anoint me, Father God, for this word, that this word is a now word, Panginoon, that every day we renew our mind, Holy Spirit. Have your way in this place, Holy Spirit, that you will touch every heart, Panginoon. Lord, na ma-enlighten sila, Panginoon. And even right now, I call, Father God, that this message, Father God, they're not only hearers, but doers of the word of God. Thank you, Lord, that open their heart, open their eyes, open their, Father God, na Lord, na yung message na to, Panginoon, ay ma-apply nila at sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. So, part 2 po tayo ngayon. Winning the war in your mind. Alam mo, sa totoo lang, every day may battle tayo. Ano yung battle natin? Mind. Turo mo nga yung mind mo. Yan. Di ba? Ito, ano natin dito? Pera. Number 1 na problema ng tao yung pera, di ba? Ano yan? Yung mind. So, health, mind. So, lahat everyday. Kaya nga, everyday, paano ka mababattle mo yung mind mo through the Word of God? Di ba? Kung hindi ka nagbabasa ng iyong Bible, hindi mo nalalaman yung promises ng Panginoon dito, hindi ka mag-win sa battle. Di ba? Every day, meron tayong battle. Huwag mo sasabihin, minsan nga, nasa iyo na ang lahat eh. Pero, anong problema mo? Mind. Yeah. So, winning the war in your mind. So, part 2 po tayo. The main target of the enemy is your head. Not what happened with your hands and feet or any part of your body. Yung head natin, nandyan yung mind. Ito yung target natin. Ito yung laging tinatarget ng kaaway. Yung mind mo. Hindi naman niya pwedeng targetan yung kamay mo. Hindi naman niya pwedeng targetan yung, yung paa mo. Yung head mo, yung mind mo. Palagi yan. Sa parang simple lang, bakit nagkakaroon? Dati wala nga sakit na mental health eh. Ngayon, kailangan mo may gamot na nga sa mental health, kailangan mong inumin. So, yung mga natin. So, pwede po ba natin pakita yung picture ni Nick? Si Nick, tingnan mo ha. Kung titingnan mo, pwedeng mag-isip si Nick na, ay, kawawa naman ako. Ay, wala na akong pag-asa. Kasi wala akong paa, wala akong kamay. So, wala na akong pag-asa. Hanggang pwede siya maging, parang nakikita niya na wala na siyang future. Pero alam mo, maganda kay Nick, never niya nakita yon. Never niya nakita na kahit wala siyang paa at kamay, alam niya nagagamit din siya ng Diyos. Minsan nga, pag kompleto pa ang tao, may kamay, may kamay, kompleto, hindi nagpapagamit sa Panginoon. Pero siya, kung makikita mo, masaya siya. Hindi siya malungkot. Hindi niya sinabing, wala akong kamay, hindi ko magagawa yung mga dapat kong gawin, hindi ako makakapag-swimming, yung mga gogol. Pero alam mo, nagawa niya. Yung purpose niya sa buhay niya ay napupulfill niya. Sometimes, ang sinasabi mo, wala na akong purpose. You have the purpose. Kung sinik nga, may purpose ikaw pa, na kompleto. Physical lang ang kanyang, may diferensya siya, pero yung mind niya, ay hindi apektado. Kasi alam niya kung sino siya kay Christ. Sometimes even Christian, even matagal ka nang umaattend, but you don't know your identity in Christ. If you know your identity in Christ, alam mo, you are more than conqueror. You are victorious. You are overcomer. Kasi alam mo bakit? Sa mind lahat yan. Nasasabihin, tina-target ng kaaway sa'yo. Yan ano bang gawain ng anong work ng kaaway? The devil comes to steal, kill, and destroy. Pero si Jesus, nagbibigay ng abundant life. Ang sakit ba galing sa Diyos? Ala, parang di kayo sumasagot Ang sakit ba ay galing sa Diyos? Hindi, di ba? Ang Panginoong Diyos natin ay siyang nagpapagaling. Hindi ka broke lagi. Alam mo na si Lord ang magpo-provide sa'yo. Si Nick siya ay successful, may family siya, may anak siya, nakatapos siya ng pag-aaral at master degree, author siya ng mga books, namely. Ito yung mga books niya. Life Without Limits. The Incredible Power of Faith in Action. Ayan. Love Without Limits. Yan pa. May life without limits, may love without limits siya. Be the hand and feet. Wow. Be the hand and feet, ang title niya. Limitless. The power of unstoppable faith. He's also a CEO of a corporate training company named Attitude is Altitude. He's a motivation speaker inspiring youth and leaders around the world.
Ipinakita ni Nick ang limitasyon ng tao ay hindi based sa kanyang physical na anyo. Ang limitasyon ng isang tao ay based sa kanyang pag-iisip. So, mo nga yung head mo dito. Mind lagi yan. Ito, hindi niya tinignan ang sarili niyang kawawa. Kanina sinasabi, hindi niya tinignan ang kanyang sarili niyang kawawa. Hindi siya nagpa-apekto sa sinasabi ng tao. Hindi niya nakita ang sarili niyang kulang. Alam niya ang identity niya kay Christ. Ay, hindi niya nakita yung sarili niya na kawawa siya. Di ba? Nakita niya yung sarili niya na gagamitin siya ng Diyos. Yun yung nakita niya. Nakita niya na, wow, gagamitin ako. Marami akong masisave. Marami akong may-inspire. 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. Ito, sabi dito, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. Sinong great enemy natin? Okay. Class, sino yung great enemy natin? Para at least alam lang natin na sino. Pero sabi dito, he prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ibig sabihin, may target. Walang pinipili ang kaaway. Kabataan ka man, young people ka man, young adults ka man, matanda ka man, couples ka man, may target ang kaaway. Minsan, di ba masaya ka? Tapos ang nangyayari, bigla kang malungkot, may naisip ka lang. Yun, tina-target tayo ng kaaway. Stand firm against him and be strong in your faith. Sabi niya ganon. Stay alert in your mind. Ang kaaway naghahanap na matatarget, yung mahina. Yung madaling mag-worry at mag-overthink. Overthink, isip ng isip. Nag-overthink ka. Ano kayong gagawin? Alam mo, sa totoo lang, yun yung kaaway. Pag lagi ka nag-iisip, doon ka niya tina-target. Ito, alam ko na. Ito yung tatargeting ko, palaging nagwo-worry. Ito, palaging nag-overthink. Konting lang, overthink. Lumaban. Alam mo, nung panglaban mo, sabi dito, matatag sa pananampalataya, gamitin mo ang panglaban, ang salita ng Diyos. Kaysa ka nag-overthink, alam mo sa totoo, overthink ka, bakit hindi mo declare kung ano ang promise ng Panginoon? Ano yung mga promise ng Panginoon? Ano yung pwede mong panlaban sa salita ng Diyos? Overthink, wala namang mangyayari. Basahin mo yung Bible mo, kaysa nag-overthink ka. Satan is playing target practice with everyone mind. Nasaan yung dart? Yung dart po natin. Prince, halika rito. Tatargeting ko si Prince. Hindi naman to masakit Prince. Kung titignan mo, doon ka. Yan. Kung titignan mo, ayan, harap ka. Ayan. Kung titignan mo, ito yung si devil. Ito yung mga thoughts ni devil sa'yo. Ito yung mga negative thoughts, mga naisip mo. Ito naman, yung mind mo. Yung bullseye. 100. Diyan magta-target. So ngayon, baka hindi kasi mag-bullseye. Pag tinanong ko, lalapit na lang. Ang devil, ganito siya. Ito gusto sabihin niya sa'yo. Ayan, kunwari, si Prince. Ayan, si Prince, lagi nag-iisip. Ayun, target ka. So ngayon, nag-iisip ka lagi. Hindi ko ginanon ka lang kasi baka hindi umano Ayun, hindi. Tignan mo, hindi. Ayan, tinarget na si Prince. So ngayon, si Prince, sasabihin ng kaaway, di ba, kawawa ka naman? Di ba, ganyan sa'yo? Di ba, walang nagmamahal sa'yo? Di ba, hindi ka paborito ng pamilya mo? Lagi ka na lang nag-church. Ganon. Ano bang ginagawa sa'yo, church? Di ba? Ganon. Lalo na, siya lang yung Christian sa kanila. Di ba? So, tatargetin. So, maraming target ng kaaway. So, ngayon, iisip ka, oo nga, wala nang nagmamahal sa akin. Oo nga, ganito na lang ako. Paano kaya ako? Pero minsan, anong nangyayari? So ngayon, bullseye ka. So tuwang-tuwa ang devil sa'yo kasi paiisipin ka niya. Kontrolado niya yung mind mo. So ngayon, meron namang
minsan nasa labas yung target ng kaaway. Hindi tumatama dito. Kunwari, health. Nagpa-check up ka. Yung laboratory mo ay mataas. Sasabihin sa'yo, o kaya yung resulta mo, sasabihin, may cancer ka. So ngayon, kahit hindi siya dito, nakatarget dito sa bullseye na to, pero sa labas, tinatarget ka. Ang sasabihin sa'yo dito, so ngayon, iniisip mo, research mo pa. Anong cancer yun? Paano ko nakuha to? Ganon nangyayari sa atin. So ngayon, pag na-target ka nyon, gagaling pa ba ako? Bullseye ka na naman. So naawa ka na. Kawawa naman ako. So ano na nangyari sa akin? Bakit na ako ganito? Ano pa? Finances mo. Ano nangyayari? May mga, yung sa pinansa mo, pera mo. So ngayon, tinatarget ka na naman. Yan may mga babayarin mo. Mga credit card mo, Meralco mo, andyan na yung mga Judith mo. So ngayon, isip ka na naman. Isip parang saan? Yung mga naghahabol sa'yo ng mga utang, tumatawag na. So, ba nangyari sa'yo, iisip ka na naman. So, bullseye ka na naman. Nag-overthink ka naman. Nagkakaroon ka na naman ng mga pag-iisipan mo, nadidepress ka na naman. So, ganun. Even sa relationship mo, sa marriage mo. Yan. Harap mo daw kang kanta. Yan. So, ngayon, yung relationship mo naman, nasa labas man lang siya, kaya lang, doon ka tatargetin ng kaaway. Relationship mo, yung asawa mo, ha? Wala ka bang napapansin sa asawa mo? Yung anak mo, ha? Tignan mo yung nangyayari sa anak mo. So, anong bubulsay sa'yo ng kaaway? Yung isipan mo. So, yung kaaway, pag nag-overthink ka, ayan yung ginagawa niya sa'yo. So, ang nangyayari, yun na sinasabi niya. O kaya sa napapanood mo sa TV, lalo na, gaganinin ko nga. Ay! Mali! Kaya nga sabi ko mali ako Ayan. Lapit. Yun. Ayun. So ngayon, sa papapanood mo, sa Netflix, sa social media, o yung naririnig mo. Ngayon, galit ka na. Lalo na ngayon, ang dami natin sa politics. Nangyayari sa'yo, isipin mo naman, ano na nangyayari dito sa mundo natin? Nakikialam ka na. Minsan nagko-comment ka na. So, na-overthink mo. Nagagalit ka na. Di ba yung nangyari sa Tacloban? Nagbabaril sa mga kasi napapanood Kapag ikaw ay na-influence ng mga bagay na ito, manipulate ka ng negative thoughts na ito, then it become a mindset or stronghold. Manipulate ka na yun. Ano magiging nangyari? Mindset or stronghold. Nandun ka na sa mind mo na yon. Sige po, salamat. Pwede na siya? Sige, thank you po. Palakpahan natin. So ngayon, ganun ang tingin mo sa sarili mo. Person may have everything he needs. A house, a car, money, properties, businesses, a job, family. Pero lahat ng iyon ay walang halaga kapag wala ka sa tamang pag-iisip. Dahil hindi ka makapag-isip ng tama. At hindi ka makapag-desisyon ng tama. Kapag tinarget ka ng devil sa isipan mo, nagkakaroon ka ng glitch sa mind mo. Nakita ko glitch, di ba? Para kang nawawala ang signal. Di ba sa wifi? Parang di ba pag tayo nawala ng signal, nawawala tayo sa sarili natin pag wala tayong wifi? Na tatawag ka agad. Ganon tayo. Nagiging ganon tayo. Parang hindi wala akong wifi, kailangan ko tumawag. Nagagalit ka pa pag hindi pa dumating yung gumagawa ng wifi. Hello? Ganon yung mind natin. Nadadala ka. Kasi parang glitch nga siya. Parang walang signal. Kapag tinarget ng devil ang isipan mo, para itong virus sa iyong computer, nabubura ang memory, nawawala sa sarili. Para kang na-scam. Nalilito.
Our mind should not be the boss of our life. Instead, our spirit should be in control of our mind. Litin ko, Leon. Our mind should not be the boss of our life. Instead, our spirit should be in control of our mind. Kaya kapag umatake ang kaaway sa ating isipan, ang mga harassing at tormenting thoughts, huwag nating hayaan na nagawing target practice ang isipan natin. Confront it with the Word of God. Huwag mong, confront mo siya. Huwag mo entertainin. Kasi magiging torment sa'yo to. Huwag kang magpaharas. Sabihin mo, declare mo, devil, you are a liar. I speak peace in my house. This house have unity, love, and understanding. Di ba? That I have a future to give you hope and a good future. I have the favor of God. So, sabi mo siya, liar siya, hindi totoo. I am forgiven, I am loved, I am valuable, I am a child of God. Yun ang sasabihin mo lagi sa devil pag merong hindi magandang sinasabi ang kaaway sa'yo. Mismo siya mismo ay huwag kang matuwa. Ganito rin ang ginawa ni Jesus, siya hinaharas ng devil sa kanyang isipan. Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, lust of the flesh. Di ba? Alam mo, lust of the flesh, pag may makita kang lechon para ka nang kinakain mo na, kahit bawal sa'yo. Matatamis, kahit bawal sa'yo. Minsan, di ba? Minsan busog ka na, pero gusto mo pa rin kumain Ano? Di ba? Ano pa ba? Sabi it's written, sabi pa dito, ano pa ba? Please, sexual immorality. Pag may nagpe-flirt sa'yo, please, sabihin, huwag mong sugurin. Wow, malakas ang pilit ko. Please, tumakbo ka, run! Alam mo, pag may magandang babaeng dumaan lang naman siya. Pero pag nag-second look ka na, sin na yon. Nasa mind mo yan Sin na yon. Second look na Okay lang pag dumaan Pero pag second look mo na, sin na yon. Sabi, flee sexual immorality. Ibig sabihin, run! Kunwari, pagwari sa sasakyan, kung merong sasakay sa'yo na opposite sex, huwag mong pasakayin. Kasi umuulan, makikisabay, umuulan, hindi sabihin mo sa asawa mo, tawagan mo, sabihin mo, o kaya, sa likod siya, sumakay. Huwag mong pasakayin sa harap. Kay pastor, pag may sumakay na nasa harap, yari siya. Hindi naman, si pastor lang pero hindi napapasakay asawa ko dyan. Yan ang asawa ko, never. Pasakayin mo sa likod. Huwag mo pasakayin sa harap. Di ba? Maraming ganyan napapasakay, kahit friend niya. Pero sabi, run! Pag alam mo may nagpa-flirt sa'yo, sabihin mo agad sa asawa mo para ma-protectionan ka niya. Para pag may nagsabi na, may nakita ko yung asawa mo, parang na ikaw yun, alam mo agad. Run! Kahit young youth, same sa inyo, run! Kahit dalawa lang kayo sa sinihan, run! Magkasasama! O kaya kung may kasama ka, run away! May tempting. Si Jesus nga tignan mo, tinempt na siya. Parang tahimik kayo Matthew chapter 4 verse 7, Jesus answered him, it is written, do not put the Lord your God to the test. It is written, God resists the proud, but He gives grace to the humble. This is about pride of life. Huwag daw maging mayabang na parang ikaw lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Minsan itong problema natin, pride.
Ayoko mag-sorry. Pride. Doon naman ang kaaway sa pride natin. Ay, hindi, ayoko siya. Hindi ko siya Anger, bitterness, unforgiveness, may pride. Pride, masarap yan. Fried chicken. Pero hindi yun yung pride. Kailangan natin yung pride, maging humble ka. Di ba? Kasi alam mo, yun ang hindi kaya ng kaaway. Yung mag-humble. Humble. Kasi yun ang importante sa atin eh. Sa namin dito, may staff kami, pag hindi ko alam, si Jamie, kausapin ko, Jamie, hindi ko alam yung admin. Hindi naman ako marunong sa admin. Pag-sharean mo na lang ako ng mga tao, pag-sharean mo ako ng mga tao, pag hindi ko alam, sasabihin ko. Hindi ako magmamarunong na alam ko lahat. Kahit sa counseling, sasabihin ko, wait lang ha, hindi ko alam ang sagot, pero babalikan kita. Minsan pag sa Bible, minsan alam na natin lahat eh. Pero minsan nagkakaroon ka ng pride. Pride. Ayun na ako, sasabihin ko kay pastor yan, parang hindi ko to naiintindihan. Hindi ko naman lahat alam. Pero pag may pride ka, nagmamataas ka na, alam mo na lahat. So ako hindi ko sinasabi na, oy, ang pastor ako, alam ko, nag-Bible school ako. Hindi ko alam lahat. Kahit sa counseling, hindi ko lahat alam. Ang gagawin ko, magtatanong ako. Di ba? Kung tama yung sasabihin ko. Kasi doon mag-aano ang pride mo pag ka. Matthew chapter 4 verse 10, Jesus said to him, away from me, Satan, for it's written, worship the Lord your God and serve Him only. This is about lust of the eyes, integrity, and knowing who is our source. It is written, the love of money is the root of evil. I worship only God. So, nagiging last of the money. Yung iba ginodiyos na nila ang pera. Yesterday, may nag-text sa akin. Sabi niya, Pastora, kasi hindi ko alam hindi naman ganun kalaki yung binigay niya. Sabi niya, pwede po ba to ibigay sa isang church? Nilagay niya sa ko. Pwede kong, akin na lang to, sa account ko naman eh. Alam mo, sabi ko, sige, hingi ako ng resibo, at ibibigay ko sa'yo. That's integrity. Hindi yung dahil, pera to kailangan. Hindi. May integrity ka. Lust of the eye. Di ba? Minsan ang tao, bakit nag-aano pa? Sa power. Position, title. Nagiging, nagkakaroon ka na, nagiging Diyos mo na ang pagiging title mo. Ako kahit pastor na po ako, pag may tumawag sa akin, ate, yung mga dati kong ate pa rin ang tatawag sa akin. Pero, wag mo akong tawaging ate, pastor na ako. Hindi. Ganun. So bakit? Pag nandun ka, nagiging Diyos mo na, yung position mo, yung pera mo, yung power mo, nagiging Diyos mo na. Nakakalimutan mo na kung sino yung Diyos mo talaga. Di ba? President ka man, okay lang. Pero, di ba? Naalala ko, yung nasa main pa ako, president siya ng company, usher siya. Usher siya. So, hindi yun. Kasi ang siniserve mo si Lord. Hindi yung position mo, hindi yung pera mo, kung ano man title mo. Sa totoo lang, pantay-pantay tayo kay Lord. Pero sino yung worship? Amen. Ito po, si Pastor James po. Thank you, Lord. So, sino ba idadart ko ngayon? Ikaw naman, Kuya Mark. Ikaw naman ang idadart ko. Yan. Meron akong gustong yung kanta na, actually hindi siya kanta. It is found in Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. My son, give attention to my words. Incline your ears to my saying, ears. Do not let them depart from your eyes.
eyes. Keep them the midst of your heart. For they are life to those who find them, health to all their flesh, life to those who found them, and health to all their flesh. Pagka kinote ko yan, hindi ko masyadong matandaan, pero pag kinanta ko, memorize ko. Ano? Praise God. No? So ako, gusto ko yung part na yan kasi kung ano yung what you eat, you become. Di ba? Kung anong kinakain mo, ikaw yun eh. How to win the battle in our mind. So paano ba? It's by partaking of the Word of God. I mean, the doctors will prescribe you medicines like 3 times a day for 7 weeks. So kung antibiotic yan, mga 21 capsules yan. The same way, my son, give attention to my word. They are life to those who find it. They are health to those who partake of it. Sabihin mo nga, God's word is a medicine. So kung umiinom ka ng gamot na 3 times a day, kung antibiotic yan, para gumaling ka sa sakit, the same way, yung salita ng Diyos ay God's supernatural antibiotic. So dapat kahit man lang 3 beses din pala sa isang araw, you partake of the Word. Because it brings life. It brings health to your mortal body. God's Word is holistic. Spirit, soul, and body. So, the good news is this. Walang overdose. Sabi mo nga, no overdose. Kasi yung mga medicine may overdose eh. Tama ba? Di ba? May mga adverse reactions. But God's Word, ang pinaka reaction nito is, you will be supernaturally, abundantly blessed. Amen? Sino mo gusto nun? Amen? So, wala siyang overdose. You can actually partake of this as a medicine, let's say 6 times a day. Amen? Hindi lang 3 times a day. Bakit? Because there is no overdose. Walang overdose sa salita ng Panginoon. Well, it's good to have the Word, to partake of the Word, and be set free. Sabi mo, set free. Kasi kamukha kanina, sige, Kuya Mark, ikaw naman ngayon ang batuhin ko. Hallelujah. Ang last mga scriptures binanggit ni Pastora Grace was found in Luke chapter 4. It is found also in Matthew chapter 4. Man does not live by bread alone. It is written, it is written, it is written. So ang pangsagot mo talaga sa mga attack ng diablo, sa isipan mo, sa health mo, sa finances mo, sa relationship mo, is the Word of God. Ang salita ng Diyos, ang to confront what the devil tries to put into your mind. Kung ito ay pumasok na sa isipan mo, nandito na siya, bullseye. Yan, harap tayo, bullseye. Alam mo, sabi ng scripture, pull down. Pull down vain imaginations. Ibababa mo daw yung mga kasinungalingan ng diablo at you will lift up the word of God. Devil, you're a liar. God said in His word, it is written, I'm above and not beneath. I am the head and not the tail. By the stripes of Jesus, I am healed. God has great plans for me, plans to prosper me, to give me hope and a good future. So nare-release ka dyan. Nare-release ka dyan. And notice this, the devil may not like hit you bullseye. There are so many times, kasi target practice ka lang eh. I mean, the devil will try, and that is to everyone, to all of us. The target practice of the devil is your mind. Turo sa isip. Target practice. Marami. Kung gusto niya, marami siyang ibabato sa'yo. Babato siya ng babato. At may mga pagkakataon, chumachamba siya, pasok siya doon sa bullseye. Pero most of the time, hindi naman eh. Diba? Kasi target practice ka lang eh. Alin ba doon sa mga outside bullseye ang i-entertainin mo? Kasi once you entertain, let's say, for example, sickness in your body, gagaling pa ba ako?
kahit outside siya sa bullseye, napupunta siya sa bullseye, yung bullseye kasi yung mind eh. So napupunta rin siya dito. Pero galing siya dito sa labas eh. So the devil will use sickness and disease to torment you. To torment and harass your mind. The devil will use poverty and lack to bring fear, ayan, hopelessness, sleepless nights. Hindi mo napansin, oo nga, hindi naman siya bullseye nung una eh. But when you begin thinking and meditating about it, saan nakukukuha ng pantuition? Saan nakukukuha ng pambayad ng mga credits ka? Ayan na. Kahit hindi ka tinamaan sa bullseye, parang gumagapang siya papuntang bullseye. See? But then, when we confront it with the word, understand this, no? Marami yan eh. So, hindi isang biglaan lang. Kung yan ay, ang issue is health, edi, by the stripes of Jesus, I am healed. Isa-isa mong tatanggalin yan sa pamamagitan ng bawat verse ng Bible. Kung tungkol sa health yan, edi, i-quote mo yung Isaiah 53 verse 5. Sa mga sugat at latay ni Jesus, pinagaling ako, so mawawala na yan. Hindi mapupunta lang banda rito yan. Eventually, mawawala yan. Isa-isa, hindi isang full blast na matatanggal. Sabi mo nga, stronghold. That is what stronghold is all about. Hindi siya biglaan na matatanggal. Isa-isa. Yung isa, na-aresto mo na yung health, finances naman. For my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. Whoops! Nawala na naman. Pero meron pa eh. Merong relationship, meron pang circumstances and other things, but you have to continue declaring the word. Hindi one time na declare ka lang, hindi isang verse lang. That is why you come to church, to learn the word. You don't come to church to feel good. Feel good like, I have done my requirement, I have done my obligation, nakapagsimba na ako, I feel religious. Pero yung buhay mo, tad-tad pa rin. Tad-tad pa rin ang problema. Andyan pa din. You come to church to be delivered. Because when you hear and hear of the Word of God, dahan-dahang nawawala yan. Sa bullseye sa isipan mo. Eventually, mawawala talaga yan. Gagaling ka sa karamdaman mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. I mean, this is what is written in 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Nabubuhay tayo sa laman. Pero hindi daw tayo, andito pa tayo, pero hindi tayo lumalaban. Hindi ito yung pamumuhay natin bilang Kristiyano. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God in pulling down strongholds. Sabihin mo nga strongholds. So, ito yung mga strongholds na binanggit ko kanina eh. When everything has piled up, nagkaroon na ng foundation, sabihin mo nga mindset. Mindset, nakaset ka na. Nakaset na. Pag sinabi, kaya mo yan, hindi ko kaya yan. Wala nang makakakumbinsi sa'yo. Gagaling ka, hindi na ako gagaling. Kinukontra mo lahat, mindset na eh. Aasenso ka, hindi na ako aasenso. Pinanganak ako mahirap. Ipaglalaban mo pa. Kaya stronghold. That is why the Bible calls it a stronghold. Mindset mo na yan. That is why the Bible also tells us na ito, pag tuloy natin yung verse, sige, tuloy mo lang. 2 Corinthians chapter 3, verse 4 and 5. Pulling down strongholds. Yan na ba yan? Putting every thought into captivity in the obedience of Christ. Okay. We have such trust in Christ our God. Chapter 10 po eh. 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to. So, pakitingin mo sa New King James. Gusto ko lang ipakita sa mga ano. Okay, verse 4. Verse 3. Verse 5. Yan. Sabi ko na eh. Ano? Memorize ko, kaya lang gusto ko yung makita nyo.
Kaya pwede ko i-quote pero gusto ko mabasa nyo. Casting down arguments. Sabi mga arguments. Where does arguments happen? In your mind. Nakita mo yung isang tao, nag-iisa siya, pero ang dami nang iniisip. Ganyan siya, oh. Dami nang iniisip. Binabalansin niya. Meron siyang may mga thoughts. Nag-iisa yan, pero nakakunot yung mata, yung matatuloy, nakakunot yung kilay. Kasi meron siyang iniisip eh. There are arguments happening on the inside of him. Sa isip pa lang niya. That tries to exalt itself against the knowledge of God. Yung mga arguments na yon, pinuput down nila yung word, yung promises. So ang sabi ni Lord, lift up the word. Pull down vain arguments, vain imaginations, wrong suggestions, wrong mindset. Put down. Hilahin mo pababa, pull it down. Cast it down and lift up the word. Parang siso lang. Yung ibaba mo yung mga sinasabi ng negative thoughts sa isipan mo, itaas mo naman yung promises ni God. So bringing every thought, sabi mo nga every thought, kita mo ito lahat yung mga thoughts, ang dami, di ba? Every thought. So, bawat thought, when you pull down, inaalis mo bawat isa. By lifting up the word of God. No, it is written. God said. That's why it's important for you to know verses. Verses for peace, for joy, for healing, for wisdom. Kahit hindi masyado marami, at least meron kang alam. Bawat isa man lang dun sa mga issues na yan. Sa poverty and lack. Ano ang panglaban mo? Ano yung pang pull down mo? Kung hindi, you will just start meditating it. Kawawa talaga ako. Wala talaga nagmamahal sa akin. Kasi mahina ako, bobo ako eh. Kaya ganito lang buhay ko eh. No, pull it down. Because God has great plans for you. His thoughts towards you, they're precious. Pag binasa mo to, sa Psalms 118 verse 17 to 18, pag binasa mo, sasabihin ng Lord, higit pa sa dami ng buhangin sa dagat, ang magagandang plano ko sa buhay mo. See? So, you pull down every, sabi mo nga every. Sa Tagalog, bawat isa. Bawat isa, isa-isahin mo yung alisin yan. So in other words, I'll give you a comparison. A comparison between the demon or the demon spirit and a stronghold. Sabihin mo nga, demon spirit versus strongholds o yung negative mindset or wrong mindset. So ang comparison ito, we cast out demons. Sabi ng Bible, you can cast out demons. Pinalalayas mo. But strongholds, hindi mo basta mapalayas yan. Anong gagawin? Cast down. Pull it down. So see the difference? Yung demons can easily leave. Alam mo, they can quickly leave. Pag kinasa out mo yan, yung napupusas na ganyan, in Jesus' name, pwede siyang instantly gagaling. They can easily be delivered by the power of the Holy Spirit, by the anointing of God. But you know what? Comparison, strongholds, hindi siya quick eh. Sabi mo nga slowly. Slowly eh. Kasi every peace, every negative thought, iisa-isahin mo siya. So, see, you're seeing the difference? The difference between a demon spirit and a stronghold. Sa stronghold, you need to be renewed by the Word of God. Your mind to be transformed. There should be a washing of the Word or by the Word of God. Yung mga maduduming isipan, kailangan hugasan ng salita ng Diyos. Hindi banlaw. Hindi isang buhos lang. Hindi, sinasabon mo. Ini-scrub mo. Hindi siya ganun kabilis. That is why do not be judgmental. Kapag ang isang tao o Kristiyano na yan bakit? Nakita ko nagyoyosi pa yan, daming bisyo niya na. Nakakita ka na ng ganung Kristiyano? Kasi hindi pa siya naaalis yung iba eh.
Ang na-deliver sa kanya, yung kanyang spiritual na mapupunta siya sa langit pag namatay na siya. Pero yung mind niya, punong-puno pa ng mga strongholds. See, when you come to church and you hear the word, dahan-dahan siyang nagdidesisyon. Aalisin ko na tong vision na to. Amen? That is why church is vital. Church is essential. So, yun yung binabanggit dyan. Another thing, demon spirits can, you come out of a person. They live in the life of a person because of the power and the anointing of the Holy Spirit. Sabihin mo nga, power of the Holy Spirit. Now, strongholds in comparison, it comes out, yung stronghold na yan, by the power of the Holy Scripture. Holy Spirit, Holy Scripture. Kapag Romans chapter 12 verse 2. Okay ka lang dyan? Okay ka lang dyan. Don't copy the behavior and customs of this world. Sabi mo nga sa katabi, don't copy. So bawal mag-copy-paste. So, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Sabi mo nga sa katabi, change the way you think. Ito yung transformation. When you hear of the Word of God, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing, and hearing by the Word of God. It's not a one-time thing. Alam ko na yung word na yan. Hindi ganun. Hindi ko mo narinig mo, alam mo na. You have to meditate the Word. You have to contemplate the Word. You have to chew the Word. Nguyain mo. Until it becomes alive in you, until it becomes part of you, until you see yourself speaking the Word, until you see yourself doing the Word. Hindi yan na humihinto sa pagkarinig lang. Narinig ko na sa simbahan. Teka, may revelation na ba sa'yo? Ilang beses ka na nakarinig ng tithes and offering? Alam ko na yan, memorize ko yan. Teka, may revelation na ba sa'yo? Kasi ang revelation kasi, ginagawa mo na eh. Hindi mo lang narinig. Don't just settle by just hearing the Word. Start meditating the Word. Palitan mo, alisin mo yung mga negatibo sa isipan mo na yan. Alam mo, pwede mo siyang palitan ng salita ng Diyos. Ang i-bullseye mo sa isip mo ay ang salita ng Diyos. You replace it with the Word. Okay, Romans chapter 12, verse 2. Thank you, Kuya. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person. Sabi mo nga sa katabi mo, think how God thinks. Sabi mo sa katabi mo, speak how God speaks. So ganun ang transform ng isip eh. Abundance of the heart, the mouth speaks. Ang nilalaman ng puso, ng isipan mo, lalabas sa bibig. Sabi nga sa Tagalog, nung iba, nahuhuli daw ang isda sa sariling. Oo, totoo yun, di ba? Mahuhuli mo siya. So, hindi niya maitatago o yung nilalaman ng puso niya. So, ganon. Kung wala kang itinanim, walang aaningin. Nagtatanim ka ng salita ng Diyos. At kapag na-press ka ngayon on all sides, ano kaya ang lalabas sa bibig mo? It should be the Word of God. No po, kailangan ng salita ng Diyos. Some people try to change the Word. Sabihin sa katabi, do not try to change the Word. Baliktad yung iba eh. Gusto nila ang Diyos ang sumunod sa kanila. Instead of the Word changing you. Kaya sabi kanina ni Pastora Grace, kailangan ng humility. Kasi hindi ka talagang mababago. Kahit anong counseling papuntahan mo. Kung wala kang desisyon na baguhin ang puso mo, walang makakatulong. So, you make a decision to humble yourself in the Word of God. Think how God thinks. Speak how God speaks. Act as God acts. Kung ano ba, paano. Meron akong favorite na verse. Micah chapter 6, verse 8. This is what God requires of you. Number 1,
to do justly. Sabi mo, do justly. Sabi mo, love mercy. Walk humbly with your God. So favorite ko yung Micah 6:8 na yan. Do justly. Bigyan kita ng example. Meron akong nabasa o napanood ko yata sa video. Mahilig kasi ako manood ng yung mga mekaniko sa kotse. So sabi ngayon, nung isang vlogger, nakabenta ng isang, pinagawa sa kanya isang second hand na kotse na nabili sa isang buy and sell. Ang daming sira. Yung sasakyan. So sumasakit din yung ulo ng vlogger na mekaniko. Kaya lang, nagtakang-taka siya kasi yung second hand na sasakyan na yan, pag tinignan niya, puro kalawang na yung radiator. So binuksan yung makina, bingkong na yung makina. Pero yung odometer niya, yung mileage niya, 60,000 lang. Totoo. So ngayon, siyempre, tinanong nila, sinitanong naku, mukhang nadaya kayo dito kasi yung wear and tear nito, grabe. Hindi to pang 60,000 na mileage lang. Nasira na nga yung makina kalakalawang na nga yung mga pyesa-pyesa Eh di sumagot naman yung buy and sell. Tinext nila. Alam mo sagot ng buy and sell? Ganyan naman talaga kalakaran. Huwag mo na kaming siraan, sabi nung buy and sell. Kasi, paano naman kami kikita, paano naman pamilya namin? Ganon talaga, binabago talaga yung yung odometer reading o yung na yan, yung mileage, para kumita kami. I mean, talagang yung mindset niya, sa tingin niya, alam mo yun, tama, yun ang mindset niya, yung mali, tama para sa kanya. Paano naman yung mga anak namin, Papa? At saka yung mga kinikita namin dyan, tinutulong namin sa outreach yan. Hallelujah ka. Doon ako naging interesado. Wow. Outreach? Active pala sa church ito. Wow. Imagine that. Kaya ang sabi ng vlogger na, baka ho pag nalaman nung church nyo na yung binibigay nyung pang-outreach ay galing sa Pandaraya. Hallelujah ka. Baka ho hindi tanggapin. Sabi mo nga, this is what God requires of me. Do justly. Amen. Do justly. Don't try. Ito kasi, ba't tayo napunta dyan? Because Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may know what is the good, the acceptable, and the perfect will of God. Yung kalooban niya, yung gusto niya, hindi yung gusto mo. Huwag kang gumawa ng sarili mong doktrina. Huwag kang gumawa ng gumagawa ka ng, you're trying, instead of the word changing you, you're trying to change the word. Ikaw pa ang nagbabago sa salita ng Diyos. Joshua chapter 1, verse 8. Basahin natin, recite the scroll of the law. Again, recite the scroll of the law constantly. Contemplate it day and night. And be careful to follow every word it contains. Then you will enjoy incredible prosperity. And, sino may gusto na incredible prosperity? Wow! Nabasa ko. Hindi lang basta prosperity to. Incredible prosperity and success. You see, it starts within you. It starts in your heart, starts in your mind. Dito nagsisimula yung prosperity. Sa puso't isipan mo. Now, sabihin natin recite. May dalawa akong word na gustong i-pound dyan. The word recite at saka yung contemplate. Okay? Sabihin natin ulit, recite. So when you recite, hindi mo lang pala basta-babasahin, i-recite mo yung verse. Doon sa mga estudyante, you're getting, alam nyo to, di ba? Pag may recitation sa school, di pwedeng hindi ka, minsan may mga, di ba, hindi sinabi na may recitation. Kaya, in and out of season, dapat handa ka. Dapat nakaaral ka. Okay sana kung yung recitation, next Friday, yan, sabi ni Teacher Ella, at sa kanyang mga kids, sa mga kanyang student,
Meron tayong recitation class. So, minsan nga, kahit na in-announce mo pa, hindi pa rin nag-aral yung iba, di ba? Sabi mo nga, recite. So, ang Word of God pala, you have to declare it. You have to recite it. Ano kaya, nung tumayo ka na, ganyan ka lang. Sasabihin ng estudyante, ay, nung teacher mo, oh, magsalita ka na. Sa sarili ko na lang, ma'am. Teka, recitation to. Recitation to. See, in this house, we are so strong about declaration of the word. Kung medyo matagal-tagal ka nang uma-attend dito, mapapansin mo yan. We are very strong about declaring the word. Hindi lang, alam mo na yun, Lord. Say the word. Speak the promises of God. Recite the promises of God. Let your ears hear what your mouth says. Kailangan naririnig mo yung tenga mo, naririnig yung bibig mo. Hindi yung, alam mo na yan, Lord. Uy, ikaw na lang mag-pray, ikaw na lang. May mga ganyanan, di ba? Prayer for the food lang, nagsisikuhan pa eh. Pero nung kumain naman, nauna pang kumain. Prayer for the food. Ikaw na lang. Di ba? And so, 1 Samuel chapter 17, verse 16. Sa loob ng 40 araw, umaga't hapon, sa ibang verse, sa ibang translation, day and night, hinahamon, sabi mo hinahamon, ni Goliath ang mga Israelita. This is talking about David and Goliath. So itong si Goliath ay isang napakalaking problema. Itong si Goliath, araw at gabi, walang ginawa kung di magsisigaw. That's what the devil does into our mind. Talagi siyang nagsisisigaw sa isip mo. Kaya minsan may ibang tao tulala eh. Hindi dahil may narinig silang boses sa labas, kung hindi may boses silang narinig sa loob. Sa isip nila. Di ba kaya bakit mental health ang pinag-uusapan natin? Ganun nangyayari sa tao eh. Nakita mo lang, nag-glitch, sabi kanina ni Pastora, nawala na sa sarili. Nagpakamatay. Ganun ang gustong gawin ng dyablo. Kamukha nung dark kanina na pina-example. Bawat sigaw, bawat paghamon ni Goliath, tinatry niya i-hit yung bullseye ng mind ng tao. And that is what the devil, or in this case, Goliath was doing. In verse 11, 1 Samuel 17:11, when Saul and all Israel heard the words of the Philistines, they were, and, so, nadismaya sila, pinanghinaan ng loob. Alam mo yon? Yung makita mo yung laboratory report mo, kahit hindi ka sigawan ng doktor, nung binasa mo, sinigawan ka eh. Taas ng creatinine mo, taas ng kolesterol mo. May mga nakita mga cysts. Ah! Tama ba? Merong nakitang abnormal growth, may tumor ka. Ah! It is just like Goliath shouting at you. Yeah. Saan? Sa isip mo. That's why even in our days, dito sa panahon natin, meron na ngang legal na nga na kasuhan yung mga cyberbullying na yan eh. Kasi dami nagpapakamatay na kabataan. Young people who don't know their identity in Christ. But in this house, every young person knows their identity in Christ. Amen. The devil cannot steal our young people. Wala siyang mananakaw dito. Because we teach the next generation who they are in Christ. Hindi sila pwede pero yung diablo, palagi magsasalitaan, wala kang kwenta. Kawawa ka naman. Mag-isip ka na, isipin mo na lang lahat ng mga negatibong bagay. The devil will try to bring back to your memory all the negative things and experiences you had before. Your past failures. Your past. Ganun ang tatrabahuhin ng diablo. Gusto lang niya ibalik sa isipan mo, paulit-ulit, alam mo, nung bata ka, ganyan ka eh.
Alam mo, pinanganak kang ganyan eh. You see, yung taong hindi pa renewed yung mind at hindi niya kilala si Kristo sa buhay niya, hindi niya nakita na delivered na siya. Napalaya na siya. He was taken out of Egypt. He got out of Egypt. The Israelites got out of Egypt, but Egypt didn't get out. O hindi naman lumabas sa puso nila. They were out of Egypt, but Egypt was there on the inside of them. So yun ang gusto ng kaaway. Gusto niya i-meditate mo. Lahat ng mga isip-isipin mo. But the truth of the matter is, malaya ka na eh. Ang ganda na ng buhay mo eh. Ba't mo pa binabalikan yun? Bakit mo binabalikan? Kasi yun yung ino-offer ng Diablo. Sabihin mo nga, I do not receive it. Yun dapat ang gagawin mo sa... Pag meron ka naisip may suggestions ng Diablo sa isipan mo, sasabihin mo lang, I cancel that in Jesus' name. It shall not prosper. I cut it to the roots. So, ano na lang tayo? Verse 41. Yan. Last 2 verses na lang. Goliath walked out toward David with his shield bearer ahead of him. Am I a dog? He roared at David. So alam mo yung Diablo, mahilig sumigaw. Oh! Oh! Pero sabi ng Bible, he is like a roaring lion, seeking whom he may devour. So naghahanap lang siya ng matatakot. Alam mo ba ang Diablo wala nang ngipin? Imaginin mo yung taong walang ngipin. Tapos sisigaw, ah! Sa totoo lang, imbis matakot ka, matatawa ka. Wala siyang ngipin. Totoo yun. The devil cannot hurt you. Pero kaya kanya takutin kasi sinisigawan kanya. And the devil is defeated. Sabi mo, defeated. Yung spelling ko lang ng defeated, double E. Defeated. Walang mga paa. Sabi mo, uod. Uod lang siya. Bungal, walang ngipin, wala pang paa. Hallelujah ka. Kaya lang malakas lang sumigaw. Parang sigulado, ah! 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 Diba? Pag tingin mo sa bank account mo, nauubos na, ah! 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 Ano yung sasagot mo? Dapat sasagot mo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. You confront it with the Word. The devil is a liar. Ngayon, pag makita mo to, sabi rito, sino ba to? So, malit na bata to, may dalalang pamatpat. Ano, kung aso ko na paalisin mo? Verse 43 to 47. Come over here and I'll give you to the flesh of animals. Goliath yelled. So, puro na lang siya sigaw. He yelled. David replied to the Philistines, you come to me with a sword, or with sword, spear and javelin. But I come to you in the name of the Lord Jesus, or of heaven's armies, the God of armies of Israel, whom you have defied. Today the Lord will conquer you. What is David doing right now? The scripture tells us this is how David replied. Ganito niya sinagot. Kinonfront niya. Kinonfront niya yung Diablo. Hindi siya tumupi. Hindi siya, oo nga, I receive everything you said. All the negative reports, inaasahan ko na mga, hindi ganun ang reply niya. If his reply was that, today the Lord will conquer you. If God before me, who can be against me? And I will kill you and cut off your head. Alam mo, sinabi niya pa kung paano niya papatayin. You get into details. Every detail, every captive word, yung kanina, bawat negatibo sa isipan mo, isa-isahin mo. Kung health yan, edi bawat internal organ mo, sabi mo healthy. My spleen is healthy, my pancreas is healthy, every cell, every tissue in my body is healthy. My brain is healthy, my heart is healthy. Isa-isahin mo. This is what David was doing. Inisa-isa niya yung gagawin niya sa Diablo. Papatayin kita ng sarili mong espada, puputulin ko yung leg mo, ipapakain kita sa mga birds and the wild animals. And the whole world will know that there is a God in Israel. Amen.
And everyone assembled there will know that the Lord rescues his people, but not with a sword and spear. This is the Lord's battle, and he will give you to us. Amen. So what we saw in this story is how David confronted the negative thoughts that he had in his mind. Hindi lamang physical, nakahaway si Goliath. Yung mga salita niya, kung sa salita pa lang ay hindi mo na siyang kayang kontrolin, hindi mo siya madidefeat. Last verse, 3 John 2. This is in regards to contemplate. Sabi nung kanina, recite and contemplate. You recite the word, you contemplate the word day and night. Sabi mo day and night. So day and night mo pala to i-meditate. Day and night. Ay hindi, pagpunta ko na lang sa church, makikinig ako, hindi, day and night. Eh minsan, hindi ka pa nakapag-church, paano na ngayon yun? Day and night. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Turo nga natin ang ating isipan. Ito daw po yung soul. Pag nag-prosper ka sa soul, you will prosper in all things. You will prosper in your health. So very important for your soul to prosper. Ang prosperity doesn't come from your parents, kung ano man, kung mayayaman mga magulang mo. It begins with the Word. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.